Tema po sa ating pagdiriwang, Destined for God's Purpose. Parang wrap up po ng ating 40 Days of Purpose-Driven Life campaign. Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Lahat magsabing Amen. Tinatanggap po namin yan, Panginoon. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. At panghuli po, Pilipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Amen. Please be seated. Going to the next level of maturity. Ang ating katanungan ngayong umaga, tapos na ang 40 Days of Purpose-Driven Life campaign. And so we say, so what? Or, you can also say, what's next? Hallelujah! May mga suggestions po tayo na ibinahagi nung nakaraang linggo. Unang-una, go back to the book, chapter by chapter. Siguro po i-organize, reformat yung inyong small group as a reading group. May naka-assign as a reporter. The following day or following week, whatever your agreement may be, let the reporter or reader give a summary na kanyang pinasa. Nakikibasa din po yung lahat ng mga membro. And together they share. Pwede pong reformated ang ating mga small groups. Or you can retain the same structure. But go back to the book. This time to digest, to chew, to eat well. And then to swallow well the food. Hallelujah, that we're eating together. Praise God. Destined for God's purpose. The basic question that the book was asking, and that I think all of us have discovered the answer to this question, was, what on earth am I here for? Bakit ako narito sa mundong ito? Ang tanong na ito po is confronting head-on tatlong basic issues na noon pa ay tinatanong ng mga tao. From the dawn of history hanggang ngayon, tatlong katanungan, tinatanong nila pabalik-balik. Una, who am I? Sino ba ako? Taglay natin ang apelyido ng ating pamilya. Ganun pa man in our search for identity, we say, Lord, who am I? Ano ba ang lugar ko sa mundong ito? Ano ba kinalalagyan ko? How will I fit into society? Ito po ang issue of identity. Pangalawa, talaga bang may maibabahagi ako? Do I have a contribution to make? Do I matter? Is my life significant? Look, I'm not even a drop in the bucket. In a wide ocean, I'm not even a tiny drop. Kalimutan na ninyo ako. At so maraming tao na hindi nakatutuklas ng dalang significance, kinikiti lang sariling buhay. Sapagkat sabi nila, what's the difference? Wala namang magbimi sa akin. Walang malulungkot. Walang magiging broken hearted. So, ayan, goodbye Philippines. Nagpapag-goodbye sa lipunan. Tinatapos ang buhay. Sapagkat ang pangalawang basic issue ay, do I matter? A question of importance or significance. Pangatlo, okay, tinatanggap ko ang aking identity, Panginoon, may plano kayo sa buhay ko? Okay, tanggap ko yan, I accept that. And I accept the fact that your image is within me, I'm significant, I'm important before you. And you sent your Son to die on the cross. Salamat, Panginoon. Ngayon, ano ang isusukli ko? How can I respond to that? Which is an answer to the third basic issue. What is my place in life? What is my role? In the drama of life, on the stage of the world, what is my role to be played out before society? Well, folks, we have learned
lot of things. In fact, we said, every chapter is so full of divine truths. We can hardly digest all that we were reading. Lives were changed. Our perspectives were changed. Our aims were changed. There have been changes and transformation by the Spirit habang binabasa po natin ang aklat, Purpose-Driven Life, at habang tayo nag-share and interacting with one another. As iron sharpens iron, we were correcting each other, we were reinforcing one another, we were checking one another, we were reminding one another, and above all, we were encouraging one another. We have learned a lot. Siguro po, kung ating isa-summarize sa dalawang bahagi naman, ang ating nabasa, we have learned a lot about God. What about Him? Well, what we have learned about Him is that it's all about Him. Na siya po ang bida. That life is all about Him, not about me. Ang dami ngayong mga aklat, napaka-paborito ng mga New Age movement, mga celebrity. How to discover the power within you. Ito po hindi mga Kristiyano. Looking within yourself for your purpose. Does it work? Sapagkat kahit magsabi sila, within you, mayroong transparent or transcendent ability. The power of positive thinking. Hidden energy. Now, the power of projection kuno. Unharnessed abilities of mind and intellect. There's power within you to change the world. Lahat po ay introspective. Pointing to our ability sa ating kakayahan na para bagang kaya nating baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling lakas at karunungan. Natuklasan po natin sa aklat, sa ating binasa, sa ating sharing, it's not about me, it's not about you. It's about God. At lahat ng pagbabago ay galing sa Kanya. Colossians 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, pagkahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at para sa Kanya. Para sa Kanya lamang. Tingnan natin ang ating sarili. Mabuhay lang tayo sa edad na 80 o 18 or 80. It really doesn't matter to us very much. Mas mahalaga po, sabi nga ng aklat, is not the duration, but the donation. Hindi ang haba ng buhay, kasi ng buhay ang mahalaga. Ang mahalaga ba ay hawak ba? Ang mahalaga ay hawak ba ng Diyos ang ating buhay? Mayroon bang bendisyon at pagpapala ang Diyos sa buhay na tinasaglay natin? Because it's about Him, it's not about me. Another thing that we learned about God is that buhay na buhay siya. Hallelujah! Kaya nga purpose-driven. Otherwise, kung hindi po buhay ang Panginoon at walang destinasyon ang buhay ng tao, ang ating tema po, destined for God's purpose. Sapagkat kung walang layunin ang Diyos, okay na po yung paikot-ikot na lang ng buhay. Pabalik-balik na lang. Walang kahinatnan at walang katapusan. Subalit, hindi po yan ang ating pinapaniwalaan. Ang ating tinatanggap po, buhay ang Panginoon. At lahat, sumasang-ayon naman sa ating amen. Buhay na buhay ang Panginoon. Kumikilos siya sa buong mundo. Meron siyang ginagawang mabubuting bagay at naghanap siya ng mga instrumento na gagawa kasama niya. At yun po tayo. Hallelujah! Filipos 2:13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hallelujah! Abay, kung may kalooban ng Diyos at masusupungan ko ang kaligayahan sa buhay kung susundin ko ang kalooban yan, ano ba ang option ko na iba? Ano ba
sige na nga, surrender na kung surrender. Ano pa eh? Sige na. Hindi po yan ang ating response. Sapagkat kung tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po natin pinapaboran siya. Tayo po ang nagpapabor sa ating sarili. We do not do God a favor. When we discover and obey His will, we're doing ourselves a favor. We need to do God's will for our lives. Hallelujah. And the promise of Scripture is, God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Left to ourselves, panganib at mga risk na ating hinaharap. Our lives in the hands of God. Our lives are secure with a purpose and with a destiny. Ito po ang mga dakilang bagay natin natutunan about God. Na siya ang may layunin sa mundo, sa buhay natin. Siya ay buhay, puspos ng kapangyarihan, nagbibigay ng patnubay, nagbibigay ng blessing, gumagamit sa mga taong willing na maging instrumento. Ang kanyang sinasabi sa atin ngayon, what we are looking for in life is not necessarily success. Because a man or a woman can be successful. In fact, remarkably successful. A millionaire at age 25. First million at age 25, sabi nila. A family that's happy. A lot of possessions. High position, influence, and power. And yet some of the people that we know about, read about, who possess these things, they may be successful, but some of them are not happy. Sapagkat iba po ang success at fulfillment. Fulfillment po ay tanging Diyos naman ang nakabibigay. Sapagkat ang fulfillment po, yung natupad ang kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo po ay tailored fit para sa plano ng Panginoon. At hanggang hindi natin matuklasan ang plano niyan at hindi matupad sa ating buhay, we are restless. We are not at peace with ourselves. Para nagkahanap ng dovetail sa ating dinadama sa ating kalooban. So God is alive. He's doing His work all over the world and is looking for partners who will discover fulfillment in their lives when they obey His will. Second, we have learned a lot about life. Our lives. What is life? A deep philosophical question. Ang daming sagot ko dyan. Kanina ating inawit, life is like a vapor. Ngayon kita natin multicolored. And then in a split second, it bursts in the wind under the sunlight. Life is like a shadow. It is not the pure substance, it's just a shadow. You see the shadow now, and with the presence of light, the shadow is gone. Life is like a story, isang alamat, isang kwento. Once upon a time, and before you know it, hindi ka pa inaantog, sabi mo na sa tatay mo, sige pa. Sabi ng tatay, and they lived happily ever after. Agad, tapos na. Kwento pa, ang bilis naman. Life is like a story. What is life? We have learned a lot about life. Una, natin natutunan that life here is a preparation for eternity. Ang ating buhay dito sa mundong ito, whether 18 taong gulang or 80 taong gulang, lahat po yan ay pagkahanda sa buhay after this world or after this earth. Sabi ko ng Biblia, Ecclesiastes 3:11, ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. God has placed eternity in the hearts of men. Pagnanasang malaman, ano ba ang naghihintay sa akin? Ano ba ang hinaharap? Kaya maraming pupunta. Ayun ko lang, bubuhay pa si Madam Auring. Nagsasabing, basahin mo nga ang aking palad. Ako ba ay magiging
kapos palad or sawing palad o walang kapalaran sa buhay. Lahat po ay nakabatay sa palad. Kapalaran, meaning kapaladan. Walang swerte sa buhay sapagkat ayon sa nakaukit sa aking palad, ako ay sawing palad. Palad po ang basihan nila. And yet, bakit nga ba nagdanasan malaman ang kinabukasan? Sapagkat ang Diyos ang nagtanim ng desire na yan. Sabi ko na Ecclesiastes, God has put eternity in the hearts of men. So that today, whether a person is a Christian or not a Christian, he knows that there's life after life. Alam nila that this journey here is the journey of a pilgrim or a stranger. Na tayong lahat po ay walang hawak na status na permanent resident. Lahat po tayo ay mga transients at bisita sa mundong ito. Does it mean that we will not get serious with life now? No. We should get serious with life now. But at the same time, magkaroon po ng consciousness na ang buhay na ito ay hindi katapusan ng ating existence. Paghahanda lamang for the life that is to come. And so the prayer of Psalm 39 verse 4 says, Lord, help me to realize how brief my time on earth will be. Help me to know that my days are numbered and that my life is fleeing away. Parang malungkot. Malungkot nga kung iisipin natin that life is not forever here on earth. Pero mga kapatid, let us be happy and not go into depression. Sapagkat kung ano man ang lahat ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito ay tutumbasan ng fulfillment at kaligayahan sa buhay na darating. Sabi ng Panginoon. Hallelujah! Kayo nga po ang katuruan ng Biblia. Pangalawang o unang Corintios 7:31. At ang mga may tinatamasa sa libutan ito na parang wala silang tinatamasa sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. Ibig sabihin, minsan po ay natatamasa natin ang mabubuting bagay. Pero huwag natin isipin na permanente yun sapagkat mas maganda ang mga bagay na naghihintay sa atin sa kapila. Hallelujah! Life here is a preparation for eternity. Therefore, atin pong inipaso yung ating na daanan. We're put here on earth for 5 purposes. Sabihin natin, 5 purposes. And these are, we are planned for God's pleasure. Tayo nakaplano para sa kaluguran at kasiyahan ng Panginoon. At ito po ang elemento ng worship o pagsasamba. Hallelujah! Sabi po ng kanta, I'll bring you more than a song. For Lord, it's beyond the song. It's beyond the lyrics. It's beyond the harmony. For Lord, you're looking into my heart. Into my heart. Hallelujah! Ang ganda po ng ating natuklasan patungkol sa worship. Pangalawa, we have been formed for God's family. We are created for community. Wala pong lone ranger. Ito po ang dahilan kung bakit mayroong mga miyembro na nagsabing gusto kong makabahagi ng pamilyang ito sapagkat they don't want to go to heaven alone and they want to work with people around them. We have been created for community, fashioned for fellowship, informed for a family, and none of us can fulfill God's purpose by ourselves. Kailangan po natin ng mga kasama. Hallelujah! Ganun po ang disenyo ng Panginoon. Yun po ang plano niya. We cannot conquer the world by ourselves. We have been formed for God's family. At ito po ay nauukol sa ating tinatawag na elemento ng fellowship. Samahan, pamilya ng Diyos. Pangatlo, we have been created to become like Christ.
Sabi ng Panginoon kay Jeremias, "Before I made you in your mother's womb, I chose you. Before you were born, I set you apart for a special work." Kung tatanggapin po natin yan, tayo po ay sinapupunan ng ating mga ina. Doon po lamang, doon pa, ay meron ng plano ng Diyos. Nakikita na niya tayo. Nagpaplano na siya. Hallelujah. Because we have been shaped, or we have been created, rather, to become like Christ. Discipleship po ang elementong ito. 2 Corinthians 3:18. As the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Christ and reflect His glory even more. Ang tanging layunin ng ating Amang nasa langit na tayo ay maging kamukha, kabahagi ni Kristo. To become like Christ in every aspect of life, in speech, in action, in thought, in deed. This is discipleship, and this is the Father's supreme ambition for us, His children, that we become like His Son, Jesus Christ, because we have been created to become like Him. Discipleship. Fourth, we have been shaped to serve God and others, because serving God means serving other people. Ito po ang ating ministeryo. At palagi ko, kahit siguro po for the first time, ating tinanggap, narinig natin hindi lamang pastor ang ministro sa simbahan. Lahat ng kabahagi ng katawan ni Kristo ay ministro. Lahat tayo ay may ministeryo. All of us are ministers. Every believer, a minister, because we have been shaped to serve God and to serve others. At panglima, finally, we have been made for a mission. May mission ang buhay natin. Hallelujah! May layunin ng Diyos. At yun po ay evangelism. God wants to bless others through you and through me. Susundin ba natin ang Panginoon? Tayo ba'y makikibahagi? Panginoon, gamitin mo ako para maging magpapana sa iba. Panginoon, naway mahikayat ko, madala ko sa inyong paanan ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at kakilala, at iba pa. At Panginoon, kung meron kayong special na pagkatawag sa akin, ako po'y hahayo at magiging missionary, magiging pastor. Sa ilan po na tinatawag ng Panginoon o sa marami man, ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! These are the things we have learned about God and about life. And so in conclusion, sabi natin kanina, what's next? So what? What's next? Well, start living what you have learned. 1 Corinthians 12:6. Iba't iba ang mga gawain iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Let's apply. Gawin natin. Pangalawa, pass it on. Ibahagi natin sa iba. Unang Pedro 4:10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Gamitin ninyo ang lahat ng kaloob ng Diyos para man mag-bless yung ibang tao. Hallelujah. And we end with our prayer together. Ito pong prayer na ito ay mayroong 7 paragraphs. Maliliit lang. Kaiksi. Kaya gusto kong hilingin sa mga kalalakihan, tayo po ang babasa ng unang paragraph. Sasagot po ang mga kababaihan sa pangalawa, and so on and so forth. Tumayo po tayong lahat. Para sa mga lalaki, una, go. Since life is a preparation for eternity, I want to use my time on earth fulfilling God's purpose for me. Amen.
others. I was shaped to serve God. That's ministry. So I will use this day to serve God by serving others. I was made for a mission. That's evangelism. So I will use each day to share good news with someone. Together. For the glory of God the Father, through the power of the Holy Spirit, in the precious name of Jesus, my Savior. Amen. Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. And while we're standing, let's sing our closing song. Napaka-meaningful po na itong ating dedicated na kanta sa araw na ito, sa ating anibersaryo. Minsan pa sasabihin ng Panginoon, I was made for you. Parang yung binata nagsabi sa dalaga, I never knew the meaning of life until I saw it in your eyes. Panginoon, walang kabuluhan ang buhay na ito. Hanggang tumatulasan, ako ay parang sa inyo lamang, Panginoon. I was made